Naimbag nga rabi ti umili. Oras dito California, alas 8:04 ti rabii. Magandang umaga, magandang gabi dito sa Amerika. Magandang umaga, magandang araw dyan sa Pilipinas kong mahal. Naimbag na aldaw, kanyano dita, Pilipinas, kan naimbag arabii dito'y California. Tatta iti panggap iti vlog ta datoy may sa ubing na estudyante na niragando ati hollow blocks ken palda to kininanamat dato. Okay, seryoso na to. Ang reason ko bakit akong mag-Ilocano dahil gusto ko lang, trip ko lang mag-Ilocano. Kasi lumaki ako sa La Union at Ilocosur, kaya alam ko mag-Ilocano. Pero hindi ko alam mag-spell ng Ilocano. Inamin ko kasi di ako nag-aral sa isang public school dyan. Hindi ako nag-mother tongue. Ngem, amok diyan sa uti Ilocano siyempre, di makelak nagsasauti Ilocano, idiubi nga. Ngem, nagsasauwak ti Ingles kan Pilipino. Tata, buyangan ta datoy video, datoy news, panggap ti regalo. Kasi ako nung napanood ko to nung una, parang nagalit ako kung kapatid ko lang ito, kapatid ko na to, sinampig ako yung mukha yung nagregalo nito, oo. Promise. Talagang nung pinanood ko to, halos nagalit ako. Wala akong bunsong kapatid kasi ako yung bunso. Siyak ti ading ito'y na pamilya na to ngem, ato ti gagayim ko na dito Amerika, nagubing kanyak. Ada ti kasintak na sa bali lahi. Ibang lahi yung girlfriend ko, kaya mas bata siya sa akin. By 1 year. Yes. 18 ako, siya 17. So, ako din, may awa rin ako sa mga tao. Ako yung makatao. Sasabihin ko sa inyo, aminado ak siga ak na tao. Siga ak na individual. Ngam hanak na siga na mantripak ti may sa tao, mamboli kasay ngamahan. Ito, panoorin natin to. 2 minutes na. Kasi nung napanood ko to nung una, medyo nagalit ako. Nagalit talaga ako sa totoo lang. Pero, panoorin ulit natin. Paulit-ulit Imbes na matuwa, naiyak po ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Hollow block at blouse. Ikinagalit po ito ng kanyang ina. Ang nag-viral na insidente yan, tinuntutan ni Athena Imperial. Viral ang videong ito ng batang 12 taong gulang na umiiyak dahil sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ayan, bigla kong naalala yung nagregalo. Meron talagang nag-viral nun na niregaluhan siya ng hollow blocks. Pwede daw niyang simulan ng bahay. Meme yun. Pero ito, hindi to meme Parang bata to Bata to, sa totoo lang. Agpaiso, ubing dato Kakaskas tayo, kitnayo, Ang bigat niyan, ma'am. Ako, kung mabigat ang isang regalo, red flag na sa akin yan. Kahit parcel, kasi nag-order ako dito online. Pag mabigat, kasi dito, walang cash on delivery, card by card i-deliver ng courier, United States Postal Service lang dyan. Kapag mabigat yung parcel, red flag na, medyo red flag na, kasi palay mo, filler lang yun. Oo. Pero kung bumibili ako ng money collection, ganun, talagang smuggling talaga yun. Parang kumbaga, ilalagay yun para, kasi hindi pwede kasi mag-ship ng currency. Kaya, they'll do something that they will hide to masquerade it. Kaya, panoorin natin ulit. May asma yung anak ko, hindi ko pinagbubuhat ng mabigat.
Gigil at galit naman ang kanyang nanay sa nakitang laman nito Toki ni na Nana. hollow block at blouse. Ay, blouse. Ayan, ma'am. Okay na naman. Pang babaeng blouse. Kwento niya, excited pa raw sa regalo ang anak kahit nahirapan ito sa pagbuhat mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang makita ng anak ang pink blouse, Lumakas yung iyak niya. Ang sabi niya sa akin, Mama, natatanggap ko naman na bakla ako pero hindi pa ako nagsusuot niyan. agad Tama nga. Tama nga. Kung sa Amerika nangyari to, tapos ginawa mo sa girlfriend ko, ginawa mo sa kaibigan ko, baka sinampik ako yung mukha niya. Totoo lang, di niya alam, nasiga ako. Di niya alam. Kasi, one day mayroon din makakatapat niyan. Kung ako may maging katapat niyan, hindi ko atrasan yan. Kawawa yung bata. Pakip mo nilang, kung sino man nagregalo ng hollow blocks at saka blouse, sorry. Sorry, pasensya na tayo. Pwede naman tayong, saan gusto mong venue? Philippine Arena, Rizal Coliseum, Manila Arena. Magsabong tayo. Hindi manok sa manok. Tao sa tao. Tao sa tao talaga. Oo. Panoorin ulit natin. Kontak ni Evelyn ang class advisor ng anak at ipinadala rito ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang estudyanteng nagregalo sa kanyang anak at ipinatawag ito at ang guardians nito. Sa kanila umanong pag-uusap, sinabi ng guardians ng bata na binigyan nila ito ng 200 pesos para pambili ng regalo. Oo nga. Pero hindi raw nila alam ang binili ng bata. Okay. Hindi ko din masisi yung mga parents. Siyempre, binigyan na ng pera. Nasasabi naman ng magulang, ibili mo to ng regalo sa classmate mo. Siyempre, may tiwala yung magulang sa bata. Yung bata dito may kasalanan, hindi yung magulang. Kasi, they're not even aware. Siyempre, ako naman, kung bibigyan ko ng pera yan, pagkakatiwalaan ko. Pero, to the point na hindi naman katiwala, doon na akong medyo red flag na eh. Ang hingi sila ng sorry, wala naman kaming magagawa kung hindi tanggapin. Ay, hindi. Hindi lang sorry. Diyos ko. Jesus Christ naman. Wag na masyado. Ito ang ugali natin mga Pilipino. Dato'y gamit ti ugali ta na Pilipino. Nakwa tayo unay. Mabait. Sorry, hindi ako magaling mag-Ilocano. Pero alam kong magkonting Ilocano. Nadayaw ta gamin. Nadayaw ta. Isto kastada. Abuso ta. Ukit na naman. Ma'am, lumaban ka. Para sa anak mo to. Kung kinakailangan, nasa tabi mo. Nasaan yung batang yan? Marami yung kilala dyan sa Pilipinas, mga daddy kong klase. Pasasampig ako yan. Bayaran ko sila ngayon. Kala mo marami yung connection sa Pilipinas, boy. Ma'am, ganito na lang. Sino ba yung nagregalo sa anak? Palalakad ko yan. Hindi ko papatumba, syempre. Ayokong mamatay yan, may buhay yan. Pero gusto ko maturuan lang ng konting leksyon. Gusto ko may katapat siya. Hindi ako makakapunta dyan eh. Meron marami akong kakilala. Yung mga kaibigan ng kuya ko, kikilala ko yan. Pasampig ako sa muka. Na nung nasabi niya na tanggap ko na bakla ako, tapos pero daw gusto na ganyan, doon ako naantig. Kasi, oo nga, bakla to, pero gifting him a blouse is a fucking insult. Napakalaking insulto. Sa totoo lang. Iyak na iyak. Sabi ng isang clinical psychologist, base sa viral video, distressed ang batang nakatanggap ng regalo. Professional na nagsabi. Professional na tinangibaga. Na-distress dato. Okit na. Sino kami nagregalo dito? Tumpag to pa Europa, no? Okit na. Pasalamat ka. Dito yung Amerika, no? Hinanting kan. Amom. Di ba dato eh? Kung sino man yung nagregalo sa kanya. Ito, bibisita tayo sa Facebook. Kung meron lang mo kayong nagregalo, hilalantad ko talaga. Let me tell you. Akala mo, tinatakot nyo ako. Yung mga magulang nito, paluin nyo yung anak nyo kung ginagawa nyo to. Punyeta.
regalo. Siyempre, kailangan natin ng mas marami pang konteksto kung talagang, di ba, may pinagmulan ba ito? Ito ba'y isang beses lang nangyari or medyo parang, nag-build up, no? Pero whatever it is, hindi tama. Payo ng eksperto, ilugar ang pagprank at pagbibiro. Pranking is not even good. In fact, I heard Australia or New Zealand, I don't think so, they banned pranking. Some countries banned pranking. May mga bansang binan ang prank. Alam mo kung bakit? Pranking can land to felony. Dito nga sa Amerika. If you prank, tumawag ka lang ng 911, felony na yan. Oh. Tumawag ka lang ng police station, medical emergency services. May bayad ang emergency services, sa totoo. Lalo na yung ambulansya, may bayad yun. Tumawag ka na ang tawag dito, bumbero, wala palang sunog. Kulong ka, sinayang mo yung oras nila eh. Tumawag ka ng pulis. Lying impersonator authority, pwede kang makulong yan. Oh. Pranking is illegal here in America in some circumstances. Tumawag ka ng pulis. Buhusan mo lang na, magbuhos ka lang ng langis, tapos natadyakan yung, or na disgrasya yung kasama mo, pwede kang kasuhan. Magbabayad ka pa ng danyos, makukulong ka pa. They say people pranking is freedom of expression. No. It could lead to danger. Let me tell you. Yung ginawa niya yan, hindi ko alam kung may pati magulang, wala. Pati magulang ng bata na nagregalo dyan, madedihado kasi neglect yan eh. Dito sa US, putik, pasampig ako yung mukha niya eh. Exchange gift, hollow blocks at blouse, punyeta. Kitnam. Nung pangalan ng batang, pasasampig ako eh. Hindi ako magpapasampiga dyan. Ang isa, papasampig ako. Kung ako pwede lang, ako mismo sumampiga sa kanya eh. Walang magtatanggol. Kasi, para sa akin, walang nagtatanggol sa nabuli eh. Sa Christmas party eh. Kawawa yung bata. Inamin niya, bakla siya. Pero hindi siya nagsusot ng ganyan. Tama, okay. That's his choice. May freedom of choice tayo, pero hindi to freedom of choice. Kung totoo halos krimen na to eh. Child abuse na to eh. Oh. Parang tama si Robin Padilla eh. Pero although I don't favor him politically, pero kailangan talaga ikulong ang bata as adult. Dito sa Amerika, pwede yun eh. Kung ginawa niya yung exchange party, ay putik. Di oras ang di ko na lang, umabot ka pa ng buhay sa bahay niyo. Oo. Pasalamat ka, Pilipinas yan. Kung Amerika lang yan, hindi ka uuwing may putok. Ang simbolo ng regalo ay naisip ka niya. No? Meron nag-isip sa'yo, may nag-care sa'yo. Yes. Pwede natin ituro bilang mga magulang sa ating mga anak. Isipin natin, ano kayang naiisip niya? Sa palagay mo ba, di ba, pagbukas niya, matatawa siya o naiiyak siya? Minsan hindi kasi talaga alam ng mga bata. No? Kasi siyempre mga bata yan eh. Mga bata yan. Bata yan. Tama, bata yan. Ako, dumaan din ako sa pagkabata. Oo. Dumati ah. Di manunak, ti pagkaubing ko. Well, hindi ko naranasan yan, pero kung ako mangyari yan, hindi ako iiyak. Kasi, hindi, in a adult perspective, in a teenager perspective to sa akin, kung ako lang yung bata, maintindihan ko, bakit umiyak yan eh. Alam ko. Dumaan ako sa pagkabata. Pero, kung yung batang yan, yung nagregalo, niregalo na ako ng blouse at tsaka hollow blocks, baka ipinalo ko. Putik. Baka ipinalo ko sa ulo niya yung hollow blocks at sinakal ko siya gamit ng blouse. Susuot ko yung blouse para sa kanya. Oo. Hindi bullies. Hindi ako insensitive. Hindi ako out of touch kasi naging bata din ako. Nabubully din ako. Umiyak din ako. Boys cry for a reason, and this is the reason. Isusuot ko yung blouse.
Tapos sampigahin ko yung mukha niya. Pwede yun. Oo. Pero yung bata, umiyak, hindi ka duwagan, hindi snowflake yan. Naiintindihan ko. Masyado eh. Masyado kong naiintindihan. Kung pasalamat yung nagregalo na hindi ko to nakababatang kapatid ko. Hindi, sinasampig ako yung mukha niya. Alam mo ako, ayaw ko yung mga tao, ayaw ko yung nakikita yung mga tao inaapi, sa totoo lang. Kung patayan ang gusto mo, patayan. Kung saksakan ang gusto mo, sige, saksakan. Siga ako. Pero hindi ako tulad ng ibang siga dyan na nagtitrip ng tao. Ako yung siga na mamandang magtanggol. Patay sa patay. Dugo sa dugo. Sakal sa sakal. Hindi ako nagmamatapang dito tulad ni FLM na hindi niya kaya. Ato kasi, na-inspire ako kay Makagago eh. At saka sa kuya ko. Yung kuya ko kasi, sabi ko na to noon. Di ko alam kung nasabi ko na sa inyo noon eh. Nagmanak ti kapsat ko. Ni kapsat ko, gamin. Kuya ko kasi, nasa army. Bago siya nag-army, nagtatanggol niya ako. Nagmanak, EJ. Pero hindi basag, alam mo, aminin ko sasabihin si sarili ko, bago nasa Pilipinas pa ako. Basagulero na ako, aminado na ako. Pero hindi ako basagulero na basa-basa ako nagpro-provoke ng away. Ako talaga yung basagulero na nagtatanggol si Inape. Handa akong manuntok ng tao, handa ako sumaksak ng tao para sa aking mga kaibigan, para sa aking pamilya, para sa mga mahal ko sa buhay. Handa akong mamatay para sa aking minamahal. Kahit yung girlfriend ko dito na ibang lahi, pag inaapi siya, handa ako ipagtanggol yan. Handa akong mamatay. Patay sa patay talaga. Hindi yung random guy na, hindi ako yung tao na malit na tao, kaya kong pagtripan. Hindi ako ganyan. Pero, minsan, nung nakita ko yung kaibigan ko, malitong, inaapi siya ng malaki. Nung pinakaharap ko, walang nasabi. Lumambot bayag. Imbes na timangkan, dibitlog na. Limok nang. Oo, naglimok nang. O kitnana. Posibleng iba ang maging reaksyon. Dapat ituro mo sa kanila paano nga makiramdam. Sa ngayon, masaya na ang grade 7 student dahil bukod sa binilhan na siya ng regalo, may mga nagregalo pa sa kanyang netizen na naantig sa kanyang kwento. Para sa GMA Integrated News. Ang saya, nakakataba ng puso at nakakaiyak na maraming naging instrumento yung mga tao ginamit ng ating Panginoon upang bigyan ng liwanag ang batang ulit ito. Christmas is a birth of Jesus. And yet, ito sa totoo lang, if I want to give this kid a hug. Not only me. Hindi lang ako ang magbibigay ng hug sa kanya. I will encourage my diverse friends. Mostly my friends are Chinese, Indians, Americans, and Mexicans to give this kid a hug. And even my girlfriend, I will tell my girlfriend, give him a hug to make him feel happy. I will tell my mi amor, give him a hug. Di ako magsiselos. Alam mo kung bakit? This is not about being pasikat. Hindi ako nagpapasikat ito. I am expressing my empathy to him. I am expressing my empathy. I'm a human being, and I was born to emphasize and to have empathy and to take a stance on what is right and correct on what is wrong. Hindi tayo pinanganak na manahimik lang. Sabi nga ni Rizal, ang tao ipinanganak na hubad. At hindi tayo binigyan ng utak para manlinlang ng tao. Sa totoo lang, butang ina nitong nagregalo, sa totoo lang. Christmas party, binuli mo. Saan ka kumuha ng kaputang inang utak? Ayoko magsisigaw dito, nandito sila eh. Kasi pinasabi ko, medyo magyabang-yabang muna ako, kaya okay to. The victim become a star.
And the bully is now the biggest loser. Ito nga ang kasabihan. What goes around, comes around. Oh, oh! To, tama. Delikado yung bata nagregalo sa kanya. Magiging scammer yan, oo. Oh, yun nga meron akong napanood years ago na nag-order ka ng laptop tapos bato ang dumating. Putang ina, pasampig ako yung seller na yun Kasabwat yung parents. Ikaw na, parang hindi naman right na idama yung parents Maybe ako, bibigyan ko anak ko ng 200. Hindi ko naman alam kung ibibili niya yun Hindi ko alam. I don't know. Malay mo yung nagregalo. Magaling man din lang, magaling man sikreto. May ganun. Marami na ako nakilalang ganung tao. Pero I'm not defending his or her parents. In fact, sabihin ko sana sa parents niya, disiplinahin niyo yung anak niyo kasi balang araw mag-iipon kayo ng pampiyansa niya kung makukulong ito. To. Hollow blocks at pambabae pa. O to, kung ako niregaluhan, sa akin lang to naiintindihan ko yung bata, inulit ko. Isusuot ko yung pambabae. Isusuot ko yung blouse. Susuot ko yung blouse. Yung hollow blocks, isampig ako sa ulo niya. Ganun ako. I admit, I wear girls' clothes too. Inaamin ko yun. Pero matapang ako. Makikita niya kung gaano. Kung sasabihin, for me, I'm going to compare. Mas mabangis pa. Kung nakita niya lang tong batang to. Manood kasi siya ng action movies. I'm not saying I'm comparing myself to MPJ, Rudy Fernandez, or anything. But I'm leaning to their attitude talaga. Medyo may pagka-FPJ ako. Kumakampi sa inaapi And Rudy Fernandez na handang ipagtanggol. Alam ko, ipagtanggol ko sa sarili ko, ipagtanggol at ibigay ang buhay para sa aking minamahal. Ganun yung mga roles ni The Boy Fernandez. Scammer ba tawag dyan? Putik scamming na. Considered scamming to kasi, come on. Hollow blocks. Mamaya kung bibili to ng Bluetooth speaker, ititinda na Bluetooth speaker o laptop. Laman pala, hollow blocks. Come on. Tapos sabi, yung nanay, please, have some justice on your child, on your son. Hindi lang sorry. Ito ang mahirap sa atin Kung kinakailan, i-expel tong batang to, i-suspendin nyo. Bawal to. Immoral to. Magiging notorious na scammer to paglaki. Napakawalang hiya talaga. Tingnan natin sa Facebook kung meron ito. Ito, may insensitive comment dito. Bully agad, lambot naman ng mga bata ngayon. Kami nung panahon tinatawanan lang namin yan. Isang beses lang sa isang taon ang Pasko. Yan pang ireregalo mo. Joseph Christian Lacson Red. Napakalungkot naman ang putang inang buhay mo para magsabi ng ganyan. Paano kung regaluhan kita ng blouse? Anong mararamdaman mo? Paano kung niregaluhan ko yung anak mo ng blouse? Sa tingin mo ba, baka masampigan mo ko sa mukha pag ginawa mo yan. Kung may baril ka, barilin mo pa ako. Wala ka kasing anak. Kaya hindi mo ramdam na bully yan.
Ako, wala akong kapatid na maliit. Ngunit marami akong kaibigan. At pag nangako namin sa isa't isa, pati sa aking nobya na may lahi, na ibang lahi, ipagtatanggol namin ang isa't isa hanggang kamatayan. Joseph Christian, good manners and right conduct ang pinag-uusapan dito. GMRC. Total, tinanggal naman ang GMRC. Anong expect ko sa puki ng inang tulad mo na walang GMRC? Ako, wala akong GMRC sa mga taong huwad, buwang, gago, tarantado. May GMRC ako sa mga taong good people. Bully agad, lambot naman. Ito, napaka-insensitive. Ako, sa mga insensitive niya tao, please, kung wala na kayong masabing maganda, just shut the fuck up. Kasi, wag na kayong magsalita ng... Wala kayong magandang sasabihin. Kasi, ako naman, baka mamay, masampig ako yung mukha nyo. Kasi sumasakit ng ulo ko, sa totoo lang. Wag na kayong magsalita. Wala kayong naidudulot sa ating lipunan. Kung gusto niya ng tinatawanan, paano kung yung anak mo, reregaluhan ko ng blouse, Barbie doll, at hollow blocks? Hindi lang hollow blocks, pagpag. Anong mararamdaman mo? Paano kung niregalo ko yung anak mo? Oh. Come on. I am just putting in a situation kung saan ireregalo ko yan ng anak mo ng gusto mo, hollow blocks. Baka mamay, isampigan mo sa akin yung hollow blocks. Oh. Wag kang magsalita kung wala ka sa sitwasyon. Pumunta ka kasi sa isang sitwasyon. Magtanong ka sa mga psychologist. Sila yung professional eh. Oh. Kitnam, gago. Batang 90s, matatawa pa kami kung nakatanggap kami niyan. Ha ha ha. Utang ina ta. Ang totoxic nyo. Kung pwede lang mumurahin ko kayo sa personal, pwede pa. Pasalamat ka. Pasalamat yung bata. Kung kapatid ko lang yung bata na niregalo na ng hollow blocks at saka blouse, sinampig ako na yung mukha niya. Hindi mo alam. Kasi kung meron na ako, kasi gusto kong kung nalaman ko lang yung pangalan ng nagregalo, pa-hunting ko yan. Ipapalakad ko yan. Ipapabugbog ko sa mga taong siga. Oo. If it's something funny like Barbie doll, I would understand. Kasi minsan niragawan ako ng Barbie doll. I just laughed on it because I love Barbie dolls. Let me tell you. But, regalo ko ng hollow blocks. Insulto yun. Oo, masyado. Hindi ako matutuwa sa ganyan. Baka ipukpuk ko. Tama, ipupuk. You are normalizing bullying. Physical abuse. Where are your morals? Where are your fucking morals? May Diyos pa ba kayo? Jarem Dukusin, matitigas ang bata, hindi lalambot lang. Man, this is an issue of morality, let me tell you. Bullying is a crime in other countries, let me tell you. You could land in jail. Kung subukan mo yan sa Germany, subukan mo sa Switzerland yan. Tignan natin. Madideport ka ng di oras dyan. Let me tell you. Kung pag ginawa mo yan sa Amerika, baka i-deport ka pa ni Trump. Ginawa mo yan sa ginawa mo lang yan sa Canada, hindi deport ka na. Alalahanin mo, hindi yan allowed dito sa Amerika. This is Trump administration. Tsaka, iyakin, come on. Matitigas ang mga batang natin, hindi gaya ng bantalain, lalambot-lambot. You are normalizing bullying. You are normalizing physical abuse. You are moralizing. Kaya tayo binabagyo. Kaya nga nililindol tayo dahil kayo mga putang ina nyong mga walang moral.
Jarem Dukusin, saan ang... May Diyos ka ba? May Panginoon ka ba? Magbasa ka kayo ng Biblia pag may time. Bawal ang bullying sa Bible. Let me tell you. Where is your God? Where is your... Do you even have a religion? Are you even a Christian? Or Muslim nga lang? Are you not a Christian? Let me tell you. You're not a Christian. If you normalize bullying, you are not adhering to the moral values of a man. Sabi nga ni Thomas Jefferson, sa Declaration of Independence, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Lahat tayo ginawan pantay-pantay. We are endowed by God with 3 rights. Life, liberty, and pursuit of happiness. Life, we have the right to live. Liberty, we have free. But freedom is not absolute. And the pursuit of happiness, we have the right to be happy. But if we abuse happiness in order to abuse people, well, you're crossing the line. You are normal. Tama tong si Joshua Villanueva. You are normalizing. Ni-normalize nyo kasi yung bullying at physical abuse. Sanay na sanay kayo. Where is your morals? Kung tatanungin ka ng mga maga dito, mga Christian, Trump supporters, where is your morals? Bawal nga dito abortion eh. Bawal ba nga dito LGBTQ eh. Bawal. This would classify, in America, this would classify as moral damage. Bullying is a crime, let me tell you. Bullying is a crime. John Reb Dukusin, bullying is a crime. May batas na tayo. Diyan, it's not being liberal, but it is adhering to the biblical cause. Ng mga bata kayo, lalambot lang. Matitigas. Yung mga ganyan na matitigas, wala kayong stance. You are just dogs who is being puppeted, who is being followed. Wala kayong morals. Wala kayong Diyos sa totoo lang. Pag ganyan ang isip nyo, ako may Diyos ako. I know myself, bullying is not good thing to do. It's immoral. Wala mang batas na magbabaka sa bullying. Pero kung tunay kang Kristiyano, if you're a true Christian, you would know it. Yeah, you would. Kahindik-hindik. Kalunos-lunos. Hindi tayo magkakaintindihan kung nakikisawsaw kayo eh. It is like, kasi, kumbaga, batang 90s, para kayong mga batang na, itong message sa mga batang na, is huwag kayong makisabay, ibang henerasyon na yun. It's like, you cannot combine communism to fascism. Hindi kayo magkakaintindihan. Walang common denominator yan. It's like conservatism and liberalism. Totalitarianism and democracy. Hindi mo mapaghalo yan. It's heterogeneous. It's not homogeneous. Kung nag-aral kayo ng science, feeling mo naman main character na anak ko. He's the main character. He's the fucking victim here. Let me tell you. Sa bahay nyo, pwede nyo, pero paglabas ng isang ordinary tao, huwag mong sanayin anak mong maging Disney princess. Disney princesses gone through a lot. Rapunzel gone through a lot. She was locked in a fucking tower.
She struggled with an abusive mother, Gretel. Sa tingin mo ba mga Disney princess maarte? No, they gone through a lot. Rapunzel is one of them. Cinderella suffered under abusive motherfucking stepmother. She cleaned. She did chores. She was enslaved. Rapunzel was enslaved by a witch. She was locked and isolated. Our Disney princesses, before they became full princesses, they gone through a lot. They gone through a lot of struggles. They gone through a lot. Manood kasi kayo ng Tangled. Baka maintindihan niyo kung anong pinagdaanan ni Rapunzel. She's one of my favorite Disney princesses. It does not mean Disney princess maarte na yan. No, they gone through a lot of struggles. May moral lesson yung mga Disney princess bago sila naging prinsesa or prinsipe. Nanalo sila sa isang pagsubok. Ang realidad dito, ang pinaglalaban lang ng nanay niya, moralidad. Moralidad ang issue dito. Ituturo mo ba naman anak mo kung paano irigalo mo yung hollow blocks at saka hindi. Irigalo mo blouse at saka hollow blocks. Matututo yung batang yan. Paglaki na pag mag-online sila, mang-i-scam yan eh. Oh. Bonfire. Huwag sanay anak mo maging Disney princess. Our Disney princess gone through a lot of struggles. If you watch Cinderella, look at her. Inalipin yun. Inalila yun ng isang stepmother. Look at Rapunzel. She was locked in a tower. She did all the chores. Hindi maarte yun. Cinderella and Rapunzel managed to survive and overcame struggles. They overcame struggles. Hindi sila maarte. They're just called Disney princess because they were princess at the end of the story. But before they became princesses, they struggled. May mga pinagdaanan yan. Before you became a royalty, many are kings and queens fought against foreign invaders. Look at Napoleon. He is a emperor. He is the greatest conqueror. Kaiser Wilhelm. Frederick of Prussia. Kinalaban niya mga Pranses. King George VI fought against Hitler. Do not think royal and monarchs were lame. No. Look at King George VI. He fought Hitler. He and Winston Churchill and Roosevelt fought against Hitler. If you tell our monarchs are Disney princess, London never fell under Hitler's hands. Even Hitler sent a lot of blitzkrieg and blitz to London. London was never fell under Nazi hands. Never. Kaya sinasabi mong wag sana yung anak mo ng Disney princess and prince. No. Our Disney princesses gone and struggled a lot. I know a lot of Disney princesses who gone through a lot. Rapunzel, Cinderella, they gone through a lot. Before they became princesses, they overcame challenges in life. They deserve to be called the princesses because a true princess or a prince went to battles, went to struggles, until they became their titles. Hindi yan binigay basta-basta lang yan. They went to a lot of struggles. Let me tell you. Ikaw siguro na nagregalo ito. Gusto mo basagin ko ulo mo. Hindi. Kung yan ang magulang nagbasag, talawa tayo magbasag ng ulo nila. I would penetrate his or her fucking mouth with my fucking dick.
Pasusubo ko yung edits ko sa kanya. Kung magulang yan, yung siya yung magulang o siya yung... ayoko ilama yung magulang. Pero ako, kung kapatid ko lang ito, at nakita ko yung nagregalo sa kanya ng hollow blocks at blouse, ipasusubo ko yung edits ko. Pasusubo ko, syempre. Para kung maramdaman niya kung paano yung mapahiya. Dami ko, medyo may pagka-Disney princess ako, pero medyo nalalalanta yung baging katiponero ko. You can say I'm a bit of a Disney princess and I am a bit part of being a katiponero. You can put me into a Rapunzel and a sabihin natin, Leon Kilat eh. Gusto ko si Leon Kilat ng Cebu eh. Mighty, the Lion Thunder, si Leon Kilat ng Cebu. Or Bonifa. Could put me in a level of Andres Bonifacio kasi I know how to fight talaga. Imbestigan nga yung bata. Yes, imbestigan kasi baka mamaya hindi lang siya yung nabiktima niya, kundi baka marami pa. Baka hindi tumagal ang anak mo sa real world niya. This kind of situation. Dapat, no. Yan ang ugali natin ng Pilipino. We can just magpatawad. No. We should have act justice. Bakit yung mga revolutionaryo natin, pinatawad ba natin ang mga Kastila? No, we fought back. Look at Andres Bonifacio. He gave a peaceful means in order to fight against the Spaniards. Let me tell you. Di natin pinatawad yung mga Spanyol at Amerikano. We fought against them. In order to resist oppression and discrimination, we should fight for what is right. In true means necessary. Look at French Revolution. Pinatawad ba lang natin nung after ni Marie Antoinette nung sinabi ni let them eat cake? No, they beheaded her. We never forgave. Because if we learn to forgive, they might do it all over again. Pagbayarin ng danos. Anong kabilang side ng story? Anong kabilang side? Malinaw na yung kabilang side ng story. Sino ba naman ang taong nasa matinong pag-iisip, nasa right mental state na magre-regalo ka ng hollow blocks at saka blouse? Anong gagawin ko sa hollow block? Itatayo ko ng bahay? Yung blouse, okay pa. Susuot ko yung blouse. Pwede pa yun. Pero hollow blocks, man, what the fuck? Kung construction worker ako, sige, okay na yung hollow blocks. Tiba-tiba na ako dyan. Man, okay kung intact pa yung hollow blocks. Pwede kong ibenta yun, oo. Pero sa base sa media, yung hollow blocks, shit. Isa, putik, wala. Worthless piece of concrete yun. It is. Regalo yan. Pasko yan. Insulto yan. Main character anak mo. Main character? Man, he's the main character. Siya ang subject in the story. Siya ang main character, syempre. Oo. Sa bahay niyo pwede. But in this situation, pwede rin. Kasi siya yung pinag-uusapan. Pero sa paglabas na isang ordinaryong tao, wag mong sanay anak mong Disney princess. Excuse me, parang as I said, our Disney princesses gone through a lot of challenges and struggles in life. Rapunzel was locked in a fucking tower. Cinderella was enslaved by her stepmom. Before they became princesses, they gone through a lot.
And they deserve to be called princesses because they overcame struggles in life. Ganun yun. Experience is the best teacher. Yes, tama. Pero in this kind of experience, masakit to. At sana yung paglaki ng bata, ikwento niya to sa buong mundo. In order how bullying can damage self-esteem. Yes. Tama. In a context, not in a funny context, this is a serious context. Tama yon. Hindi nakakatawa kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kaya dapat yung bata na nagregalo, magbago na. Parents, come on, discipline your fucking child. Because if you don't discipline your fucking child, one day you will hire a fucking lawyer to defend the crime, the committed crime of your fucking child. Come on. let's have some good parenting here. Ng hollow blocks. Try nyo hampas ng hollow blocks, okay. Kasi, dito sa Amerika, they almost don't use hollow blocks anymore in terms of apartment. They use plywood. Kung biregalo mo ko ng plywood, pasalamat ka, hampas ko sa... At sino naman, magagalit, oo. Tumandang paurong. Tama, tumandang paurong. Christmas party yan. Immoral yan. Ireregalo mo, because that's immorality. That's an issue. Wala man legal issue yan. Moral, biblical, spiritual. Magtanong ka sa pare. Tanong mo sa isang pastor. Tama ba to? Tanong mo sa pastor. Ako may kakilala akong pastor, may kakilala akong pare. Tanong ko to, kung mali ito, sinabi naman yung mga batang 90s na nagtatangko ba't hindi, hampas ko yung halubak sa puki ng inang ulo nyo. Iglesia, di manalo. Sinisa mo agad. Labas ko muna yung issue ng iglesia ni Manalo or anything dito. I'm not going to. Paano na sila sa buhay nila? Kasi kaka-prayer rally lang yata ng INC that time. So, bayan natin sila. Okay. Leave the INC alone. Wala namang ginagawang masama sa atin yung mga taong yun. They're just exercising the freedom of religion. Kaya wala akong masamang tinapay sa INC or iglesia ng Manalo. Hindi ako nagsasabi nun, ha? Ibang nagsasabi nun. Kampon ni Manalo. Come on, let's just leave INC alone in this issue. Iglesia ni Cristo is just practicing the right of exercising of religion, and I don't have any bad bread on them. In fact, may isang kakilala kong INC sa Pilipinas. Nadadamay sa kalokohan nyo. Let's just let's set aside Iglesia ni Cristo. Let them practice the religion. Kung di sila nag-celebrate Christmas, so what? We should respect it. In adherence of freedom of religion, di ba? Kung natin damay yung ibang religion dito, kasi they getting stigmatized because of this. Tama. Proverbs chapter 22 verses 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kumbaga meron isang biblical phrase, spare the rod, spoil the child. Tandaan nyo yun. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Bakit sa mga batang 90s dyan, nagsasabi, magbasa kayo ng Biblia. Basahin nyo ang turo ng ating Diyos. Dahil kahit sa Biblia, bawal itong gawin. Yung magbigay ka ng, walang nakasulat na bawal magbigay ng halubot sa Kristo. Pero, kung magulang kayo,
At ito ang ginawa sa anak nyo. Ang ginagawa niya at magagaya ng anak mo. Kung may kasabihan, kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung gusto mo magtanim ng kabutihan sa kapwa, ay kung gusto mo na magtanim ka ng kabutihan sa kapwa, kabutihan din ang aanihin mo. Ngunit kung magtatanim ka ng kasamaan, kasamaan din, katarantadon, kaputahan ang aanihin mo. If you plant a good deed to a person, you will harvest abundance, justice, and prosperity. But if you plant bullshittery, if you plant bullshit, you will not only get shit, you will get asshole and anything that is I can describe profanity. Kaya please lang mga magulang, turuan natin ng mga bata ng magandang asal. Ako, tinuruan ako ng magandang asal, ngunit inamin ko sa sarili ko, nagmura-mura ako dito dahil ito ang bugso ng damdamin ko. Nakagalit ako sa sobra. Kaya ang ating word of the day, kung ano ang puno, yun din ang bunga. At ano ang itanim natin sa sangkatuhan ay maganda. It's not acceptable. It's a beautiful statement for us. Joke lang yan. Sunny Garcia, kung may Diyos ka lang, pagdarasal kita. Kasi it's not a joke. Kung may siguro ginagawa mo rin to, at saka yung anak mo ginagaya rin. Kung mga sabihan, kung ano ang puno, yun din ang bunga. This is not joke or anything prank. This is a serious and concerning issue on our morals in our morality in our society. So, dapat itama natin ang mali. Mali ito. Kung saang konteksto to, mali ito. Hindi katanggap, hindi kahindik-hindik to. Sa totoo lang. Hello, Blacks. Come on, tuturo. Yang batang yan, hindi marunong, mang-i-scam yan. Oo. Oh. Me to my son, if anak ko nagregalo sa kanya. Yes! Belt. Sinturon. Hindi lang naman mga Pilipino gumawa niya, mga Mexicano din eh. Marami ang mga kilalang Mexicano. They're doing that too. Me to my son, if anak ko nagregalo sa kanya. Yes! Paluin. Nasa Biblia yan. Paluin mo ang anak mo. Iligtas mo siya sa libingan. Upang maligtas siya sa libingan. Tama. Tama yun. Tama lang. Kung ako magulang ng bata, kasi siyempre, ako pa napahiya. Papaluin ko. Oo. Loko. Abnormal talaga. Oo. Kaya magna 9:20 alis na ako Alis ako kahit gabi na, pupunta ako ng Walmart. Mamamalengke ng tela, ng pagkain. We all call this as bullying. Not only you. To be honest, if you study journalism, ipa-open forum. Yes.
This is, kasi ibang marami, at saka turuan ng leksyon, kasi hindi lang to justice kundi para hindi na mapamarisan at matulad pa ng iba. Men, if you don't punish this fucking kid, everyone will emulate this and they will think this is right. Oops. Konsentidor kasi yung mga magulang ngayon, oo. Putik! Yung magagawa kung walang kakayahan. May kakayahan yung parents. Sabihin natin konsentidor sila para yan lang ireregalo. Hollow blocks. Kung wala ka palang ireregalo, bakit hollow blocks pa? Yun ang tanong. That's the big question mark. Oh. Kung only in the Philippines. Suspend, yes, suspend. Huwag i-expel. Masyadong harsh yun. Suspension is the right punishment for it. Trauma na yan. Oo. Ito, meron akong hawak na sibat. Sisibatin ko yung nagregalo. Ito, may sibat ako. Kaya lang, nasa pagitan ng mga paako. Oo. Titi. Anti-Bullying Act of 2013. Pero nga hindi ko alam kung may kulong yan Kasi hindi nga pwedeng ikulong yung bata kasi putang ina naman kasi si Kiko Pangilinan Hindi pwedeng ikulong ang bata. Ito nga ang problema Ito yung loophole dito. Kung kapatid ko nga, napkin, grabe naman pagtripan ng bata. Come on. Pagtripan ng bata come on, let's accord not in tradition but in moral values. Kung alam nyo lang ang GMRC, putang ina ninyo Good manners and right conduct Lakas tama lang yung gagawin yan. Blood control. Blood control. Siyempre, ibabalita yan para forever yan. Oo. Kung ikaw kaya. Masyado nyo naman ninenene yung sitwasyon para sa isang 12 anyos na batang lalaki imbis na turuan yung makipag-usap sa teacher niya at ipaliwag kung hindi kung ba't malambot ang mga bata ngayon. Kung anak mo nang ginawa yan, anong mararamdaman mo? Kung ako nagregalo sa'yo, niregalo ko yung anak mo ng pambabaeng damit, manika, at saka hollow blocks. Anong mararamdaman mo, boy? Baka mamaya sampigahin mo ko kung ginawa ko yan. Kaya Pong de la Cruz, kung wala kang sasabihin, maganda. At saka isa pa, moral to. GMRC ang issue dito. Good manners and right conduct ang issue dito. Hindi yung matigas, matibay. Hindi. Tama ba yun na iregalo mo? Hollow blocks? Come on. At kung hindi tayo magte-take action dyan, maraming gagaya yan. Man, this is the problem with our youth. Hindi natin sila tinuturuan ng leksyon. Kaya they just keep doing the fucking thing that they're doing. Ganun yun.
Kung ginawa sa akin ng bata yan, tatawan ko pa yung matatanda sa amin. Hindi gagawing pigil ika-ikahin ng loob ng bata. Madaming marurupok na magulang kaya madami ding na marupok na mahinang nilalang sa mga henerasyon. Masyadong balat sibuyas. Kunting kibot iyak, kunting kibot demanda. Kev Karandang, it's karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang magdemanda. It's a citizen's right. It's a human right to file a case. If I commit a crime, at gusto nila akong kasuhan, then go ahead. I did a crime, I should face it. Kunding kibot demanda. Alam mo ba ang 1987 Philippine Constitution? Read the fucking Constitution. It's every citizen's right to file a case. Kung gawin sa akin at yung bata ako, o sige nga, iregwaluhan ko ngayong anak mo ng blouse at hollow blocks. Anong mararamdaman mo? Kasi kung gusto mong isampiga sa akin yung hollow blocks, tatanggapin ko. Siyempre, akong gumawa niya, I did that kind of fucking thing. You will hit me that with the fucking hollow blocks. I would accept my fate. Kung ikakamatay ko yan, go ahead. Ginawa mo yan eh. Ginawa ko yan eh. Pagtusahan ko. Oh. Kunting kibot, demanda. Karapatan ng isang taong magdemanda. Rights natin yan. Pag may laloko, huli na. Sasabihin pati magulang check. Hindi tayo nakakatuwa, guys. We have less empathy. We have less empathy kung ganyan tayo. Kaya mas maganda tayo na boomer nag-justify na something funny made tougher. It's a shame, yes. Panggagago yan. Oh. Maraming yung millennials at boomer na nag-justify sa pagre-regalo ng hollow blocks. The issue here is morality. Moral issue yan. Yan ang ituturo mo sa anak mo. Manggancho ng iba. Paggagancho yan. Panggagancho yan. Panggagancho yan. That's scamming. That's it's not just a prank. That's scam. Sa mga ganyan mga tao, paano kung ako mag re-regalo sa inyo ng ganyan? Matatanggap niyo pa? Isang beses sa isang taon ang Pasko. Kaarawan ng ating Panginoon. Yan lang bababuyin niyo. Pambababoy to sa ating Panginoon sa totoo lang. Kasi noong ipinanganak si Hesus Kristo sa ano ang iniregalo ng tatlong hari? Insenso, langis, at ginto. Tingnan mo, pati si Jesus. Kung yang ba anak mo, niregalo na si baby Jesus ng hollow blocks. Ay, nako, malasin yan. Pupunta yan ng impyerno. Si Jesus nga nung pinanganak, ginto, gold, langis, at insenso. Abnormal yung gumawa nito. Sa totoo lang. If you're a good citizen, take a stance. Binababoy niyo. Tama, Asidilio Hernandez, binababoy ang matandang tradisyon. This is a great tradition. Giving gifts and thanks to everybody. But if you
want this season and you use this season to give and insult somebody, please don't think about it. This is the birthday of our Lord Jesus Christ, and you are just going to damn insult it. You're going to do it as a joke. Come on, where are your morals? What do you think of Christmas? Just a special holiday for you all? No! Be a damn Christian. If you're really a Christian. Hindi kahinaan, katatagan ang issue dito. Moralidad ang issue dito. Sana patawarin tayo ng Panginoon. Patawarin na sana ako ng Panginoon sa mga pagkasabi ko dito. Pero, totoo lang, hindi ako nagpapakalinis dito. Lahat tayo nagkakasala. Sino naman kasi magre-regalo niyan? Come on. Kami nga, nung mga batang 80s, makatanggap lang kami ng bunga ng nyug at sitsirya, masaya na kami. Bunga ng nyug at sitsirya. Ako din. Oo. It's a great gift. Yeah. It is. Bunga ng nyug at sitsirya, masaya na sa akin. Nanggaling din ako sa Pilipinas eh. Oo. Pero, ireregala mo ng hollow blocks. Medyo sagrado ito. Ang exchange gift, sagrado ito. It should be treated with respect. And yet, pambababoy ito eh. Sagrado ito na binaboy niyo. Mga bata ngayon, pag nangyari, sokmed agad. Barbie nga niregalo sa akin nung pinalik ko yung nakuha ang bus. Okay, Barbie. Ako din naman, oo. Sumagsay kahit magulang. Hindi, ang point dito, binaboy nyo ang sagradong tradisyon. Baboy to eh. Oh. Be responsible on what the fuck are you doing in your fucking life. Benta mo boy sa malapit na may construction. Hindi na pwede mabenta yan. Malay mo, hati yan. Ang mapapakinabangan. Pwede. I-ground yan. Gagawing konkreto. Oh. I-donate nyo. Donate mo kay Henry Alcantara. Oh. Gawin niyang flood control yon. Oo. Pwede pa yun. Tuloy nadamay kasi si Sir and Henry Kurakot Alcantara sa kalokohan nyo. Oo. This is a sign of the gift is the sign of the gift is flood control. Putik. Sorry. Totoo lang, parang joke natin, pero seryoso to eh. Both the flood control and this kind of issue, seryoso to eh. Turuan natin ang respeto sa kapwa. Yun ang moral lesson dito. Ang pagre-regalo sa Pasko ay isang sagradong tradisyon na dapat gawin ito ng may paggalang at pagmamahal. Hindi dapat ito ginagawa katatawanan at kalokohan at kabulshitan. Dahil alalahanin natin, ang mga regalong ito ay bunga ng pagkapanganak ng ating Panginoon. At ang tatlong hari nagbigay nga ng ginto, insenso, at saka tawag dito, langis. Come on. Talagang utak hayop to.
Where the fuck are your morals? Kung inuulit-ulit ko na yan. Kung iregalo mo sa akin, Barbie, okay lang. In my 18 years old mind, yes. Pero kung sa 5-year-old mind ko, okay, Barbie doll. Pero, matatanggap ko pa kung Barbie doll yan. Pero kung Hollow Blocks, pakihampas ko na yung Hollow Blocks sa ulo mo. Pukin na. Sarap ipalo sa nagbigay. Magulang, nag-isip niyan. Tama. Christmas is it's a secret. Gusto ko na tapusin na to kasi within 3 minutes alis na ako. Batang 90s na makatatawa yan. Kasi sa kanila kasi wala silang moral. Mga batang 90s, wala silang Diyos, wala silang morals, wala silang GMRC. Nag-GMRC man sila, baka may nagbulakbul lang, Dota, comics lang alam nila. Pero ngayon sa panahon na may mga morals na tayo. Civilized na tayo. We have civic sense. Know the word civic sense. Kaya magtutumi sa lang. Kasi ang message ko sa mga taong magbalak dito, wag nyo nang balakin kasi i-content ko kayo, gagatasan ko pa kayo. At sa magulang na nagregalo sa batang ito, turuan nyo ng magandang asal. At sa batang ito, iho, bilang isang nakakatandang tao, teenager, alam namin ang mali sa tama. At alam mo dapat yun. Alamin mo ang tama, alamin mo ang mali. Mali ang ginawa mo. Boy, iho, gusto man kitang sampigahin, ipukpok niyang halubak sa ulo mo, pero ako kung ibang tao lang yon. Pero ako kasi, siga ako, pero kapwa Pilipino naman tayo, papayuhan na lang kita ng medyo harsh. Putang ina mo, wag kang ganyan. Alamin mo ang ginagawa mo. Kasi paglaki mo, may makakatapat kang tao, hindi man ako, kundi ibang tao, masasamping ka, baka mamaya babarilin ka pa, ng ibang tao. Kaya, ayokong mangyari sa'yo. Life is it's damn beautiful. Napakaganda ang buhay para mamatay. Hindi. Kaya, iho, ading, sa nagregalo na halubak sa batang ito, next year, magregalo ka ng maganda-ganda. Huwag naman yung ganito. Tatapusin ko ng vlog to. Ang huling mensahe ko lang, igalang nyo ang sagradong tradisyon ng Pasko. At sa batang nagregalo sa isang sinanghalubak sa kanya, ay sa batang niregaluhan ng Hollow Blocks, kaya mo yan, buddy. Nasa tabi mo ko. At yung batang yung batang nagbigay sa kanya ng Hollow Blocks, mamamayang Pilipino ka rin, mamamayang Pilipino din ako. Payo ko lang sa'yo, iho, wag mo lang gawin yan next time. Kasi kung ibang taong makatapat mo, baka barilin ka pa or sampigayin ka sa mukha, which ayaw ko namang mangyari. Ako kasi, mabait akong tao. Kaya, dito nagtatapos. So, see you next time. Bye. One love.